Na dahil nga sa aking pagpapabaya, ako ay natutong pagpahalagan ang aking trabaho. Pero, may isang ginintuang diskarteng ipinamana ang tito ko bago niya ako ipinasok dito sa may trabaho. Natiyak na hindi daw nila ako basta-basta lamang dito masisibak. Sapagkat maaga at malaki akong bumali. At sa bawat kasamahan ko sa bahay, sila ay inutangan ko ng malaki. Subukan niyo akong paalisin. Paano niyo ako sisingilin? Tagumpay! Agoy! Malang-mana ka talaga sa tiyuhin mo. Hoy, bayaran mo ako sa kinsenas ha. Papadala ko pa yan sa aming probinsya eh. Lo? Wala ka dyan. Sinusumbong mo ko eh. Ganon. Sige, subukan mo kung di bayaran. Ipapatira kita doon sa mga kamag-anakan ko sa may probinsya. Lo? Bakit? Tagasad ba kayo? Tsaka ano ba yung mga kamag-anak mo? Mga lahi ba kayo ng NPA? Hindi. Eh ano naman? Mga mangkukulam. Taga-Sikihor kaya kami. Kaya sige, subukan mo huwag bayaran. Teka, ha? Basta na ba yung kalayom ko? Aray! Tingin buhok. Aray! Alam mo ha? Ito naman eh, parang 50 lang eh. Pahabayin pa ba natin to? Ito na oh, bayaran ka naman eh. Kala ko, pahihirapan mo pa ako eh. Matapos nito, ay sinabihan ako ng gwardya na asikasuhin na ang buong bakuran dahil bibisita daw ang isang kapatid ni Senyora. Na pagdating nga ng tanghali ay isang mahaba at itim na sasakyan ang pumarada sa may harapan ng malaking kabahayan. Hindi maikakaila ang estado ng sakay nito dahil sa nakakamanghang modelo ng sasakyan nito na tiyak napakamahal ng presyo sa may merkado. At napatulala na lamang ako sa may tindig ng kapatid ni Senyora. Mababakas sa kanya ang kalidad na napakataas. Sa kabila ng edad nito ay nananatili pa rin malakas, sopistikado. Tahimik lamang ang malaking kabahayan. Wala itong magarbong entrada, tanging simpleng kainan. Nasa may pagdating ng hapon, abala akong nagbubungkal ng bagong itatanim na mga halaman nang ipatawag ako dahil may gagawin sa may kabilang bakuran na hindi ko akalain personal ko palang makakaharap ang importanteng panauhin. Nais nitong alalayan ko siya sa may malawak na bakuran. Mga kaunting paglilipat ng mga halaman ayon sa kanyang kagustuhan at ilang pagbabawas ng mga dahon at sanga ng mga halaman. Sapagkat ika nito, nais niyang makita ang parteng ito ng malawak na bakuran ayon sa kanyang nakagisnan. Ibig niyang sariwain ang kanilang nakaraan, ang kanilang kabataan, ang masasayang ngiti noong ang bakurang ito ay ang kanilang mundo ng palaruan. Labis akong napahanga kay Don Enrique. Banayad, malumanay kung ito'y magsalita at napakagaan. Pero madadama mo ang mataas niyang pinag-aralan at estado ng yaman. Nasa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang senyor na mababa at mabuti sa kanyang kapwa. Hindi dahil madalas itong nagpapamerienda sa amin tuwing siya ay bumibisita, lalo pat nagpapaabot pa ito sa mga gwardya ng perang paghahatian nila para daw sa aming paglalakwatsa. Pero ang akin lamang ipinagtataka noon pa man tuwing ito ay dumarating. Nais nito ay mismong siya lamang mag-isa sa may malaking bakuran at tahimik na magdidilig. Kaya nang matapos ko ang ipinag-uutos sa akin,
ay magalang akong nagsabi kung mayroon pa ba itong ipagagawa sa akin. At naroon lamang ako sa abot tanaw ng kanilang bakuran. Subalit, iba ang kanyang naging tugon. Na ika niya, ay alam ko ba daw, libangan nila itong magkakapatid noon pa ang maglagi sa kanilang bakuran na kanya ngayong ikinalulumbay, lalo na ang alaala ng kanilang ina noong ito ay nabubuhay pa. Ito daw, pinaka-paborito nilang lugar sa parte ng malaking kabahayan. Dito nabuo ang mga ginintuang pagkakataon ng kanilang alaala sa masayang pamilya na ngayon ay hindi na mauulit pa. Sinamantala ko na ang pagkakataon na mas makilala pa ang napakabait na kapatid ni Senyora, lalo pa na sa tingin ko ay nais niya din ng may makakausap sa mga sandali ng pananariwa sa kanilang masasayang alaala. At nalula ako sa mga ibinahagi niyang mga kwento na kahit di man ako nakakakonekta sa mga sinasabing marangya nilang alaala, ay may isang parte ng kanyang kwento na doon ako ay naging interesante. Kaya magalang ko itong itinanong para lubos ko pang maunawaan. Don Enrique, pagpaumanhin niyo na po ha? Bali kasi, alam niyo po ba, madalas ko po kayo noon pa ditong pagmasdan na di sinasadya ko rin po na naririnig na may kausap kayo habang mag-isa. Si amigo. Mi amigo desconocido. Sino po yon? Anong amigo disco pasito? Ano ulit yon, Don Enrique? Pasensya na ho dagdag kaalaman lang ho. Ano ba? Kako, si amigo desconocido na ang ibig kong sabihin ay kaibigan, amigo at desconocido, hindi kilala na sa madaling salita, kaibigang kakaiba. Muntik na akong magutom. Kala ko kanina tunog ng tosino hamonado Ganun ba? Bueno, iho. At dito, natawa na lamang ang matandang mayaman na siguro dala ng kanyang lumbay ay nais niya na din makipagkwentuhan sa isang taong tulad kong simpleng tauhan ng kanilang malaking kabahayan, na dito ay malayang ibinahagi nito ang isang lihim ng kanilang pamilya. Na sila daw magkakapatid ay may mga kakaibang kaibigan na mga nilalang na siyang naninirahan dito sa kanilang napakalawak na bakuran. Mga kaibigan. At itinuro pa nito ang bawat sulok kung saan ay naroroon ang mga matatanda at malalaking puno na ika niya ay pinamamahayan ng mga pambihirang hindi nakikitang nilalang. Siyang mga kaibigan ng bawat magkakapatid. Don Enrique, ang hirap din pala ng buhay niyo noon, no? Paano nga naman nasabi? Kasi dahil hindi pa uso nun yung cartoons, nakakalikha na kayo ng mga sarili nyong mga guni-guni. Joke. Huwag niyo akong sisisantehin. Ikaw talagang bata ka. Nakakatuwa ka. Hayaan mo. Pag-iisipan ko. Don Enrique naman biro lang naman. Ano naman Sige, alis na ako. Ayaw nyo. Ang gulo-gulo mo Ang gulo-gulo mong bata ka. At bilang patotoo daw sa kanyang kwento, bawat sulok ng malaking lote ng mansyong ito ay namamahay ang mga malalaking nilalang
na siyang nagbabantay noon pa sa kanilang pamilya. Mga nilalang, di basta lamang madaling nakikita, nakakadaupan at napapasailalim sa utos ng ordinaryong tao. Nakatunayan, bawat isa sa kanila ay may natatanging kaibigan, mga bantay. Isa sa kanilang bunsong kapatid na nasa may timog na bahagi ng bakuran. Nakatira ito sa may malaki at matandang puno ng akasya. Sa ikalawang kapatid na lalaki, nakatira sa may gitnang likuran na mataas na puno ng nara. At kay Senyora, na siyang nakatira sa malaking puno ng pulang balete na nasa may tapat ng kanyang bintana. At ang nasa harapan ngayon ni Don Enrique, ang malaking puno din ng balete na napalunok na lamang ako. Dahil dito ako noon umihi at kamuntikan sibakin ng aking amo. Pero dito ko din po napagtanto na kaya pala siguro sila ay yumaman ng ganito at nananatiling malakas ang mga pangangatawan dahil sa mga kaibigan nilang mga engkanto. Ha? Hindi, iho. Hindi. Nagkakamali ka. Tamang ehersisyo lamang at kumain ka ng tama. Iwasan mo ang gumastos sa mga bagay na walang kwenta. Mag-impok ka ng pera. Ikaw ang gagawa ng iyong pagyaman. Nasa sa iyo ang iyong swerte. Kala ko naman, sapat na po yung mag-share ka sa may Facebook ng duwende. Ha? Ano yun? Wala ho. Ito naman eh. Ewan ko ba sa mga nagpapauso nun? Dami naman na auto. Nag-share din ako nun eh. Pero isa lang. Pasensya ka na, iho. Wala akong alam sa social media. Stock exchange. Yun lamang ang alam ko. Wow! Iba ka talaga dun, Enrique. Online? Abay, oo. Online. Online sabong? Ay, hindi. Pas ako dyan. Hindi ako nagsusugal. Na dito ay parang totoo nga. Dahil madalas nga akong kinikilabutan sa bawat sulok ng mga malalaki at matatandang puno na nabanggit sa aming kwentuhan. Lalo na nang ituro ni Don Enrique ang isang sulok na ikanya ay dapat kong iwasan o di kaya ay lubos na pangalagaan. Dahil ang nag-iisang puno sa may sulok ng silangang bakuran ay ito daw ang medyo hindi nila nakakasundo at tanging kanilang ama lamang noon na si Don Antonio ang nakakapagpasunod at kinikilala nito. Nasa lahat daw ng mga puno ay ito din ang pinakamatanda sa lahat na kahit ilang bagyo pa ang dumating ay hindi ito natitinag na nasaksiyan ko din ito noon nang tamaan ang matandang puno ng nakakatakot na pagkidlat na akin pong ibabahagi sa may dulo ng aking kwento ang naganap noon. Ang isang malakas na bagyo. Sa katagalan ng aking pamamalagi sa malaking bahay na ito, ay halos nakabisado ko na yata ang lahat. Mula sa may pagputok ng araw tuwing Lunes na mga araw-araw na mga gawain hanggang sa paglubog ng haring araw tuwing Linggo. Kabisado ko na kung ano ang unang gagawin ng mga katulong. Mga huling utos tuwing gabi bago kami ay matulog. Pero noon ay mayroon talaga akong natatanging napapansin. Dahil ayon sa aking pagkakaalam at parang nakabisado ko na nga ang lahat, lalong-lalo na
sa tuwing oras ng paglilibot na ginaganap sa mga nakatakdang oras at mga lugar. Napapansin ko, tuwing alas 3 sa 10 oras ng gabi, ay tuwing nagigising ako palagi, ako ay inuutusan ng gwardiya na kunwari ay may ipinapakuha ito sa may dako doon at dito, na sumatotal ay para na din akong tila naglilibot na hindi naman ito sakop ng aking trabaho. Alam mo, Pidong, palit na lang kaya tayo ng pwesto. Ikaw naman kaya pagsaran ko minsan ng gate, tapos pati sahod mo, magpalit na rin tayo. Nakakapagod na, Pidong eh. Sige na. Araw-araw, gabi-gabi, puro ka ganyan eh. Sige na, Ricky. Sige na. Kaya isang beses ay tumanggi na ako na kahit anong suhol at biglang pagiging babait nito ay talagang tumanggi na ako. Wala. Sige na, Ricky. Pakitingnan naman yun, oh. Sige na. Sir, walang ganun dun, no? Tigilan mo na nga ako. Nung nakaraan, sabi mo, tingnan ko yung ganun. Sabi mo, Ricky, tingnan mo nga yung balon sa likod. kamo baka puno na. Uy. Malay mo, umaapaw na, di ba? Mali ko ba ganun kakatanga? Uy. Ano, ha? Uy. Balon yun, Pidong. Balon. Ano mapupuno yun? Eh, di naman sinasalukan ng gripo yung balon na yun, no? Eh sige na kasi, Ricky. Puntahan mo na. Sir! Eh, ano bang meron, ha? Bakit ba ako palagi ang inutusan mo, Pidong, ha? Parang nung nakaraan lang sabi mo. Ricky, Pakicheck nga yung mga manok sa likod. Kung tulog na. At ako naman si Ututo. Pinuntahan ko. Eh, wala naman tayong manok dito. Uy. Teka. Ano wala? Meron. Sige. Aber? Nasaan? Ha? Wala ba? Eh di wala. Aray ko. Ako talaga, ginigigil mo eh, no? Ay. Nakakasakit ka na, Ricky, ha? Nakakasakit ka na. Puputokan kita nito. Sige. Ano, ha? Ah, ganun. Eh kung paputukin ko kaya yung nunal mo sa may ilong, no? Aray ko. Oo. O, teka. Wala. Baka si senyora na yan. Wala. O, teka. Hello? Hello? Ha? Opo. Ha? Opo. Sige po. Sige po. Wala. Sige. Oh, anong sabi ni senyora? Ha? Wrong number eh. Aray ko. Aray. Puro kalokohan eh, no? Aray ko. Inaabala mo ko eh. Teka. Aray ko. At dumating ang isang kasamahan nitong gwardiya na nasa kabilang entrada na narinig ang aming pagtatalo. At dito ay halos lamunin ng lupa ang gwardiyang si Pidong dahil sa mga nalaman ko. Sapagkat ayon pala sa kwento kung bakit ito nagkakaganito ay dahil sa isang magandang babae. Na natatawa pa nga ako dahil hindi ba't ito naman ang kanyang kinahuhumalingan, lalo pa at kilala namin itong manyakis sa bawat mga katulong na namamasukan, na yun pala isang gabi nang naglilibot ito, napadako ito sa may malawak na likod ng kabahayan, doon sa may bakanteng espasyo kung saan ay madalas ipinaparada ang mga sirang sasakyan. Tahimik itong naglalakad. Pinapasadahan ng hawak na ilaw ang bawat sulok ng madilim na kapaligiran. Malamig ang klima na pinaparesa ng maliwanag na buwan. Nang biglang makarinig ito ng isang pagsitsit. Shh. Shh.
na mabilis itong napahawak sa kanyang baril na nasa may tagiliran. Saka ang paligid ay maingat nitong iniilawan. Sino yan, ha? Sino na yan? Sino yan? At bigla itong natigilan dahil namatay ang hawak nitong flashlight. Anak ng... Ano ba yan? Bakit ngayon pa to talaga nawalan ng baterya, oh? Anak ng lintik naman, oh. Teka. Gate 2. Kogyo gate 2. Pasaglit nga ako dito, pre. Nawalan kasi ng baterya eh. Yung ilaw ko. At saka... Nang biglang may nakita siyang babae. Nag-iisa na nasa may tabi ng mahabang sampayan. Na dito ay muli na namang gumana ang kanyang kamanyakan. Ano? Ha? Hindi kita maintindihan. Ha? Gate 1. Kako. Andyan ka pa ba? Wala. Ano? Wala. Ang pangit mo. Loko to ah. Pero, ito. Maganda. Teka. At kinikilig niyang nilapitan ang tahimik na dalagang nagsasampay. Na ang plano daw nito ay hihipuan ang babae sa may likuran, saka gugulatin at magkukunwari na akala ay hindi nito nakita dahil sa ang paligid ay napakadilim. Dahan-dahan, napapangisi at kinikilig pa ito dahil mukhang makakatsamba na siya sa bagong pasok na kasambahay na matagal na niyang niningitian. Akalain mo nga naman, oh. First base to. Nasa kanyang paglapit ay napapikit pa ito nang maamoy ang napakabango na halimuyak ng dalaga. Amoy sampagita. Naku, tiyak. Mabango din ang kanyang... Teka. Kaya mas lalong ginanahan ito sa kanyang kamanyakan at nang gustong makalapit ay buong gigil niyang sinapo ang likuran ng nakatayong babae. Huli ka, Balmon. Pero nangilabot ito ng dahan-dahang lumingon ang tahimik na nakatayong babae. Ang babae na buong akala niya ay tahimik na nagsasampay sa may dilim. Pero nang humarap ito sa kanya ay tila huminto ang daloy ng dugo sa kanyang buong muka dahil sa labis na kaba, sapagkat dahan-dahan humarap sa kanya ang isang babae. Wasak ang panga, naaagnas at nakatitig ito sa kanya. Ang dilat na mata na halos ay nakaluwa. At saka lamang niya lubos nakita ang babae na ito ay nakalutang sa may lupa. Binigo na siya ng kanyang tuhod, nabuwal ito sa pagkakatayo. Hindi ito makasigaw, walang lumalabas na kanyang lalamunan dahil sa labis na takot. At dito siya nagtanda dahil dahan-dahan yumuko ang babaeng nakaputi at inilapit nito ang kanyang naaagnas na muka habang matamis na nakangiti. Sa kamarahan, hinaplos nito ang muka ng gwardyang si Pidong. At saka malakas siyang sinampal sa kanang muka.
na dito ay parang saka lamang siya natauhan. Kumaripas ito pabalik sa kanilang pwesto na halos mabaliw sa labis na takot at nakasalubong pa niya ang kanyang kasamang gwardya. Labis itong nagtataka. Hindi nito maunawaan ang sinasabi ng takot na gwardya. Pautal-utal na kaninang manyakis na gwardya. Sapagkat papaano nga ba siya mauunawaan samantalang nakatabingi ang kanyang muka. Una ay natatawa pa ang kasama nitong gwardya, pero nang malamang hindi ito nagbibiro ay kahit ito ay nalito. Naakala naman ni Pidong ay madali lamang itong mawawala. Ngunit nagkakamali siya na kung hindi pa ito humingi ng tulong sa matandang kusinera na kung siya ba ay may kilala na marunong maghilot, ay hindi na muli pang maibabalik ang nakatabinging muka. Kaya kahit ang ilan nilang kasama ay nangilabot nang malaman ang tungkol sa nakakatakot na ligaw na kaluluwa na kanyang nakita, lalong-lalo na nang makita sa muka ng manyakis na gwardya ang ebidensya. Naika daw nang humilot sa kanya. Mabuti at nakuha pang maibalik ang kanyang muka. Pero hindi na ang kanyang dating kumpiyansa. Kung kaya sa tuwing ganitong alanganing oras, ito ay kakaba-kaba na natatawa na lamang ako nang akin nga itong malaman. Ay! Kaya pala! Tingnan mo nga naman ang tindi mo pala talaga, Pidong. Pati kaluluwa. Talo-talo. Ibang-iba kang manyak ka. Kung kaya, magmula po noon ay madalas ko na itong tinatakot na minsan ay kunwaring nakakaamoy ako ng napakabangong sampagita. Kasunod nito ay ang mukha naman niyang namumutla at halos hindi na ito mapakali sa kinapupwestuhan niya. Oh, Pidong! Masyado ka na naman yatang maaksaya sa kuryente ah. Daming nakabukas na ilaw oh. Oh! Patayin natin to. Ay, saka ito. Ay, at saka ito. Ay. Che, tumamig ka nga dyan. Huwag kang nakikialam. Umayos ka sa harapan ko. Ju! Go away!